guys, ngayon naman ang ating video ay tungkol sa pag-alaga ng ating inverter. Sa video na to, magbigay tayo ng tips kung paano natin maiingatan yung ating inverter. Nang sa ganun ay tatagal siya. Simulan natin sa operation guys, kung paano siya gamitin. Bago natin i-on, ang lagi kong paalala ay i-check natin kung merong nabalatan na portion nang sa ganon hindi tayo makukuryente. Ganon din dun sa ating mga holder o yung stinger. Pati yung ground clamp, i-check din natin kung may nabalatan or loose para hindi magkakaproblema pagka ginamit natin to. At syempre hindi tayo makukuryente. Tsaka tandaan din natin guys na dapat tuyo yung pinagwi-weldingan natin. Hindi natin pwedeng gamitin yung ating inverter pag umuulan at nabasa. At ang ating susunod na tatandaan ay yung duty cycle. In short, ang ating duty cycle, yun yung oras kung gaano natin katagal pwedeng gamitin sa full weld yung ating inverter. So, saan ba natin makikita yung duty cycle? Ito ay mahahanap dun sa ilalim ng inverter. O kaya pwede rin sa user manual. Kung mapapansin natin, merong 60% at 100. Yung oras na kung dyan, halimbawa 60, so sa bawat 10 minuto, 6 minutes natin siyang pwedeng gamitin na tuloy-tuloy. Tsaka yung 40% na yan, yun yung 4 minutes na pahinga niya. Kung full load, yun 200 amperes kasi yung rating nito 200 amperes. So pag full load, 6 minutes lang siya pwede. Pero pag mas mababa naman sa 200, kagaya dito sa duty cycle niya na 150 amperes, pwede siyang 100%. So pwedeng tuloy-tuloy. Basta susundin natin tong duty cycle. Kasi pag nasobrahan natin yan, mag-overheat yung ating components sa loob. So yung ating inverter, meron naman yang indicator kung overheat na. So makikita natin dito yung parang thermometer. Yan ang indication natin kung mainit na. At syempre hindi yan gagana. Yung iba hindi nagagana pagka overheat na. So may yung iba merong mga safety feature din para hindi masisira. So yung pagka ganun na yung ating inverter, wag din nating alisin sa saksakan. Hayaan nating palamigin ng fan yung components. Wag nating ipapatay kaagad. Ganun din guys pagka matagal nating ginamit yung inverter. Wag natin siyang ipapatay kaagad. Kasi pag pinatay natin kaagad, hindi niya mapapalamig yung laman sa loob. So yun ang magiging dahilan ng pagkasira ng ating inverter. At syempre, tingnan din natin yung ating pagwe-weldingan na hindi siya maalikabok. Kasi isang kalaban ng electronic pag maalikabok. Pagka naipon sa loob, hindi natin ini-inspect yung ating inverter, pwedeng uminit din ang components. At tandaan din natin na pag nagra-grind tayo, wag nating ihaharap dito sa ating mga machine. Kasi pwede niyang higupin yung maliliit na metal particles at pwedeng mag-short sa loob ng PCB or yung
printed circuit board. Kasi maiipon yan sa loob, hihigupin ng fan. Ganun din yung alikabok pagka naipon sa loob. So mas maganda na regular nating inspekin o kaya dalhin natin sa qualified technician. Sabihin lang natin palinis kung hindi tayo marunong maglinis ng alikabok. At sa storage naman, kung matagal nating hindi gagamitin, iwag din yung extreme temperature, yung sobrang init, sobrang lamig. At saka dapat tuyo yung pagtatabihan natin. Nang sa ganun, hindi mag-accumulate yung moisture sa loob. At meron tayong bonus tip, konting maintenance. So ano nga ba yung madalas na nasisira dito? Ang usually yung madalas na nasisira itong holder. Kasi di ba pag dumikit, pipilitin nating alisin yung electrode. So naglulus din. Ganun din sa connection nito. So yung connector nito nandito sa atin ay pin type lang, wala tayong threaded na pwede mong i-thread. Kaya usually ito ang nasisira pag tumatagal. Tsaka yung wire din sa loob dito banda. So yun yung mga laging pinapalitan. At ito rin pagka sobrang itim na. Pag sobrang itim na pwede pang linisin, pwedeng lihain to. Pero pag sirang-sira na talaga, pwede namang palitan. So ayun, sana meron kayong napulot na kunting tips sa ating inverter care. So ito ang pamagat ng ating video. Hanggang sa ating susunod na video guys, please don't forget to like, comment, share at subscribe.